I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hello people and hello universe, it's me again guys. Ayan, meron lang ako tawag dito i-clarify dito sa mga DDS, no? Yan sa mga DDS. Alam nyo, kayo naman, kung pagdating sa sakuna, no? Alam nyo, hindi nyo mapigilan ang baha. Kalikasan po yan. Kasi, mga kababayan, ang gusto ng mga DDS, lulusungin ni Pangulong Marcos Jr. yung baha sa Albay, kahit saan. Hindi nyo ba alam? Buong Pilipinas po yan. Tao po yan, si Pangulong Marcos Jr. Pangulo yan, huwag niyong pangunahin. Alam niya ang gagawin niya. Mas magaling pa kayo kaysa sa kanya. Kung makapagbatikos kayo sa kanya, wagas. Pero hindi nyo nakita yung poon nyo, kasagsagan ng bagyo ng Kriste nandoon sa kasalan, doon sa Cebu. 'Di ba? Sabi nga natin lagi, sana po pagdating ng mga ganitong dilubyo, huwag nyo sisihin ang isang tao dahil hindi po siya kalikasan. 'Di ba? Siya po ay pangulo. Yang pangulo na yan, sa nakikita nyo ngayon sa screen, binibriefing niya ang mga tao niya kung paano solusyonin ang baha. Sinabi niya naman doon, paupahin ang baha sa kanan niya puntahan at alamin kung ano ang mga damage sa mga lugar. Yan po ang lagi niyang ginagawa. Kalakaran ni Pangulong Marcos Jr. every typhoon or disaster na dumarating sa Pilipinas, yan po ang lagi niyong tandaan. Alam niyo si dating Pangulong Digong, hindi niya po ginagawa yan eh. Nakikita natin sa mga video ina-upload namin all over the social media na pro-government, mga kababayan, ginagawa po ni Pangulong Marcos Jr. Pagdating ng mga dilubyo, nandoon po yan. Chine-check niya, ini-inspect niya. Kayo naman, no? Iwasan nyo naman na magpuna sa Pangulo. Kunting salita at kunting galaw, ginagawa nyong big deal, big issue sa social media. Itong mga DDS nito, wala na lang silang magawa kundi puna ng puna, no? Pero hindi nila nakita yung puon nila. Ayun, nagpakasaya sa kasalan. Si Pangulong Marcos Jr., tingnan nyo. Walang humpay, walang tigil sa pagmumonitor dahil mataas ang baha. Mga kababayan, nakita nyo siguro umapaw na sa bubong. Tapos ito pa, ginawa nilang issue yung words na sinasabi ni Pangulong Marcos Jr. na helpless. Kahit sinong tao, Pangulo ka man o hindi, masasabi mo yung ganyan kasi hindi mo lubos maisip na for the first time na nangyari sa Pilipinas na talaga yung baha umapaw sa bubong, parang na helpless ka eh. Pero it doesn't mean na walang gagawin ang Pangulong Marcos Jr. Mayroon siyang gagawin. Hintayin nyo na umupa po ang baha. Doon nyo po makikita. Sa kasagsagan ng Udet o itong mga nakaraan, nakita nyo ang Pangulo. Hindi, sa Udet kasi hindi pa siya Pangulo doon. Pero tingnan nyo, bumulusok kaagad ang tulong niya. Lagi nyong isipin, ang bawat region sa Pilipinas, yan po ay may kinatawan ang DSWD. Kung nakikita nyo sa unang post ko, mga kababayan, walang tigil. Direct from the President to the Secretary ng DSWD na kailangan i-monitor mo yung nangyayari sa bawat lugar. Kaya, on the spot, nakapagbigay ng tulong ang pamahalaan through DSWD. Hindi nyo pwedeng palusungin ang Pangulo sa kasagsagan ng baha. Umaapaw po yan, ilalagay nyo sa alanganin. Hoy, excuse me, may mga tauhan yan. Yung mga idea galing sa kanya. Yung mga suggestion ng mga sekretary niya,
sinusunod niya, mas magaling pa kayo kaysa sa Pangulo. Yung puon nyo nga wala nga nagagawa sa DepEd sangkaterbang issues laban sa kanilang mag-ama. Puro kayo paninira. Ngayon, kami mga pro-governments, pag kami rumisbak, magre-react doon sa mga issue ng mga puon nyo, nagagalit kayo, nasasaktan kayo. Dahil yung mga ini-spread namin, na pawang katotohanan lamang, walang halong peke na tulad ng mga vloggers ninyo na walang ginawa, kundi mag-spread ng fake news against the government. Para ganun din sa mahal na Pangulo, ganun din sa First Family, ganun din sa House. Wala na lang kayong ginawa kundi manira. Manang-mana kayo kay Sara Duterte. Yang mga ginagawa nyo, may mga konsekwensyan. Babalik at balbalik sa inyo yan, mga DDS. Magugulat na lang kayo, yang puon nyo, makukulong na. Himbis makipagtulungan kayo at tumulong kayo, pero hindi sinisiraan nyo mismo ang Pilipinas. Bakit doon? Doon sa China, doon sa bandang Europe, sa Amerika. Tingnan yung nangyari sa Amerika, di ba? What's out lahat ng mga bahay. Pero ano ang ginawa ng mga kano? Tinutulig sa ba nila si Biden? Hindi. Wala kayo naririnig sa social media. Bakit? Kasi ang mga kano na yan, na what's out lahat ng mga bahay nila, naintindihan nila, yan po ay hindi mo mapigilan ang kalikasan. Yan po ay buong mundo. Part ng humanity sa sangkatauhan. Hindi nyo po pwedeng pigilan. Hindi po kayo Diyos para mas magaling pa sa namumuno. Yan ang hirap sa inyo At least si Pangulong Marcos Jr. may solusyon. Hindi na lang kayo wala kayong mga puso, wala kayong mga utak. Nakita nyo yung muta ng iba, pero yung gabundok ng muta ng puon nyo, hindi nyo nakita. Mayroon ba ganon? Diba? Feeling magaling kayo, palpak naman ang pamumuno ng puon nyo. Yan ang hirap sa inyo. Bakit mga kababayan nasabi ko ito? Kasi, yung isyong helpless, ginawa nilang issue. Ginawa nilang big issue, big deal sa social media. Kahit sino, masasyak ka sa nangyari. Biro mo yun. Okay lang sana kung sa isang lugar o dalawang lugar. Pero halos entire Philippines na nangyari po yun. Umapaw yung baha doon sa Albay, nakakaawa sila. Siyempre, parang sinabi ng Pangulo, parang na-helpless ako sa nangyari. Malilito siya because siya ang Pangulo. Naka-shoulder sa kanya ang problema na yan, mga kababayan. Dapat palawakin nyo yung mga kaisipan nyo sana. He is the president. Shoulder niya po lahat. Pero it doesn't mean, again, na wala siyang gagawin. Of course, mayroon. Mayroon siyang gagawin. Hintayin nyo lang mag-upa ng baha. Ang tangin lang magagawa ng ating mga kababayan sa mga nabahaan, iligtas yung mga sarili nila. Habang kasagsagan. Wala tayong magagawa, mga kababayan. Kasi yun ang gusto ng mga DDS. Samantalang yung puon nila dati, pag may baha, nandoon sa palasyo, nakatulog doon, nagkukukot sa kulambo. Yan ang hirap sa inyo Kung ayaw nyo kasing punain, tumigil kayo sa panggugulo sa gobyerno. Mas magaling pa kayo. Ang gobyerno, maraming solusyon. Kayo, puro kayo puro kayo konsumisyon. Puro demolition. Ang pamahalaan may solusyon. Kayo, wala. Konsumisyon. Ganon. So, dahil dito guys, ito tingnan nyo itong litrato ni Sara Duterte. Nung nakaraan, nung kasagsagan ng Carina, ayun, umiska po, pumunta ng Germany. Ngayon, kasagsagan ng baha, nandoon. Nakikipagsayahan. Tingnan nyo, yung dating ex-president,
Si Leni Robredo, mismo, sarili niya lumusong sa baha. I'm not Leni fans. Pero good example yun sa mga politician. No, di ba? Kasi lugar niya yun, sa Bicol yun eh. At saka very na yun, kung baga nakabantay ang mga tauhan niya. At sumakay sila sa kumbaga nakahawak sila sa may ba yun, parang speedboat ba yun? Yun eh, may concern siya. Yung si Sara, ay sus, sabihin nyo, nandoon yung relief good niya. Anong gagawin nyo? Anong gagawin niya? Nakahilata lang, ganon. Di ba? Pinagmamalikin nyo. Ano ba ang big achievement niya na na-achieve niya dito sa pagiging vice presidente at pagiging DepEd secretary? Anong nagiging big achievement niya? Yung nabulok ang mga mga tinapay, tsaka na-expire yung mga gatas, tinambak ang mga laptop sa warehouse. Panahon pa ng papa niya, 2 years in DepEd. Nga. Nasaan po tayo yung 125 million? Ginastos sa walang katuturan, sa safe house rental, na hindi naman pasok yan sa joint circle, doon sa sa rules and regulation, sa pag spend ng confidential fund. Hindi pasok doon yon. Out. Bakit ginawa niya yon? Yan ang hirap sa inyo eh. Kung makapagpuna kayo, wagas, feeling kayo magaling, feeling magalinis, palpak naman ang puon nyo. Di ba? Hindi nyo nakikita yung mga ginagawa ng Pangulo. Ito, bago yung kay Sara. Ayan na-upload ko na yung iba. Ayan, Presidential Communication Office. Ayan pa. Ayan ayan. Hindi ba direct yan? Galing sa Pangulo? Hindi ba instruction niya yan? Nakita nyo yan? Hindi ko nabasahin. Ayan. Hindi ba galing sa Pangulo yan? Yung yung instruction, hindi ba? Through DSWD, nakita nyo ba yan? See? Nakikita nyo yung mga staff ng DSWD sa bawat region, gumagalaw sila. Pumasok pa lang ang bagyo, nandoon naka-prepare na sila. Ay sus, kayo naman ayan. Ito, yung mga post dito sa bawat lugar ito. Ito, Sorsogon ito. Ayan Sorsogon yan. Yan ang hirap sa inyo. Ayan yung iba pinos ko. Kaya ko pinos ito kasi binibigyan nila ng maling maling kaisipan yung sinabi ni Pangulong Marcos Jr. na helpless na sinabi niya kasi helpless. Ano bang ibig sabihin? Kung nakikita mo yung mga nangyayari sa buong Pilipinas, 'di ba? Parang nakapag-isip ko, parang na helpless ako dito sa nangyayari. Pero it doesn't mean wala siyang gagawin. Mayroon siyang gagawin. Mga kababayan, mayroon siyang gagawin, as in, maghintay lang kayo pag umupa ng baha. Pangulo po ng Pilipinas yan. Huwag kayong nagmamagaling-magalingan. Wala naman kayo ikagagaling. Di ba? Yan May update ang Pag-asa. Naka-prepare po ang pamahalaan. Yun po ang kaugalian ni Pangulong Marcos Jr. Kasi sabi ng Pag-asa, may bagyo na mumuo. So, ang Pangulo, instruct kaagad yan sa DSWD. Na kailangan prepare. Yung mga relief good. Tanungin nyo si Secretary Gatchalian para mas maniwala kayo. Nagmamagaling kayo sa mga gabinete ni Pangulong Marcos Jr. Diyos Mayo Marimar. Parang may sayad na yata kayo. Di ba? Naka-prepare na yan. Region 1 to Region 14 ba? Kompleto yan. Kayo talaga. Malay ba natin pagdating ni Christine, pinuno niya ng tubig ang Albay, kaya umapaw, bubong lang ang nakita. Hindi natin pwedeng pigilan yon, mga kababayan. That is kalikasan. So iyan ito yung si Sara Duterte. Tingnan nyo, Leni Robredo hanggang dibdib na baha sa Naga, lugar niya po yan. Because kailangan pakita mo
na isa ka talaga magaling mambabatas din. Lalo't ay tumatakbo yata siya sa pagka-mayor Naga City nitong Huwebes, October 24 upang magbigay ng tulong sa mga apektadong residente. Alam nyo, ang isang leader, doon nyo makikita kung paano sila nagpupursige, paano nila gawin ang solusyon sa problema sa kanilang lugar at sa buong Pilipinas. Ang isang leader, pag nakaupo ka sa isang posisyon, iwasan mo na yun, yung manira sa kapwa mong mambabatas. Katulad ni Sara Duterte, hindi ganun ang isang leader. Ipakita mo na huwaran ka. Di ba? Yan, no? Samantala, dumalo naman si Vice President Sara Duterte nitong Huwebes, October 24 sa kasal ng dismissed City Mayor na si Michael Rama sa Nostar Resort habang patuloy ang pananalasa ng bagyong Christine. Ayan. Ito, nakita nyo ang diferensya. ay, inako, ewan ko sa inyo. See? Dumalo si Vice President Sara Duterte sa kasal. Nilusong ni ex-Vice President Leni Robredo ang baha para maghatid ng malinis na tubig at pagkain sa mga residente ng Naga City na apektado ng bagyong Christine. See? Spotted Vice President Sara Duterte sa kasal ni Cebu City Mayor Mike Rama at Marilo Rama nitong Huwebes, October 24 sa kasagsagan ng matinding pagulan at pagbaha sa maraming lugar sa bansa dulot ng hagupit ng bagyong Christine. Di ba? Gandang ngiti, see? Yan, no? Pinuna nyo si Pangulong Marcos Jr., pero yung puon nyo, hindi nyo pinuna. Wow, galing. Feeling perfect kayo? Grabe ito talaga si Ursula, yan. Sa mga DDS. Kung ayaw nyong punain, tumigil kayo sa kapupuna sa social media. Wala naman kayo napapala. Wala kayo na itutulong. Ito naman sa post ni Speaker of the House. Ayan, hangad namin ang inyong kaligtasan. Saludo kami sa inyong serbisyo at sa inyong pagtugon. Sa mga rescuers natin, maraming salamat po. Tayo-tayo lang naman ang nagtutulungan. Kung malapit po kayo sa lugar na bahaan, join forces po tayo. Hindi po yung puro bangayan na lang sa social media. Walang maitutulong po sa atin yan. Ayan, si Speaker. Akala nyo nakaupo lang sila. Hindi. Nag-alala din ang mga yan. Ayan ang hindi nyo alam. Ayan, you see? Tapos binabatikos nyo sila. Di ba mga kababayan? Magpasalamat na lang kayo kasi nagtatrabaho sila. At least yung mga relief good na yan, nakikita nyo kung saan napupunta ang pera ng bayan. Hindi yung nilustay doon sa safe house rental. Kayo naman, So yun mga kababayan, ito pa tingnan nyo to, mas malala to. Nakikita nyo sa larawan, ito si Sara umattend ng kasal sa Cebu kahapon. Kasagsagan talaga ng bagyo yan. At ito naman, ang Office of the Vice President noong 2023, lalong kasagsagan ng bagyo. Bakit? Ito, po natin para kompleto Ricardo, okay? Noon, concert. Ngayon, kasal ang inatupag. Ang ibig sabihin, nung kasagsagan ng Karina, concert siya, ang inatupag niya. Sa kasagsagan ng Karina, nag-fly high siya papuntang Germany para manood lang ng concert. Yun ang nakalagay dito. Ni Taylor Swift yan. Kasagsagan ng bagyo yan, guys, Nag-fly high siya. Nag-flight. Ngayon, kasal ang inatupag. Kahapon naman yan, yung kasagsagan ng Christine. Sa isang larawan na pinost sa social media, makikita dumalo si Vice President Sara Duterte nitong Huwebes, October 24, sa kasal ng dismissed Mayor Rama sa Nostar Resort habang patuloy ang pananalasa ng bagyong Christine. Tuloy. Samantala, noong Miyerkules, October 23, walang paramdam naman si VP Sara Duterte sa Office of the Vice President na nagsagawa ng planning at coordination sa iba't ibang mga local government units upang mamahagi ng relief goods sa nasalanta ng bagyong Christine. Diba? Inuna pa ang sarili bago sikasuhin ang kanyang office kung paano solusyonan o paano sa makatulong. Sabi ng mga DDS, nauna daw yung relief good. Nauna talaga.
Ay, nako. Kasi ang nagdesisyon siguro, guys, ang kanyang mga staff. Kasi wala siya eh, 'di ba? Alam nga naman hindi mag-iisip ang mga staff niya, anong gagawin natin? So ibig sabihin parang ang dating sa akin parang alam na nila ang gagawin nila. Pero hindi sila nauna sa mga sakuna. Bakit? Natural, guys, mas nauna ang pamahalaan dahil may DSWD doon mismo. Tulad ni Madam Lynn kulang ang kanyang hiniling lang sa pamahalaan is yung speedboat ba yan? Yung mga boat, ayun. Pero tinugunan yun kaagad ni Pangulong Marcos Jr. Pero pagdating sa mga pagkain, relief good, on time yan. May DSWD yan Yan ang instruction ng Pangulo. Kumilos kayo. Ganon siya. Pero taliwas doon sa mga puna ng mga DDS na akala mo naman na magaling ang busy nila. What the heck? Diba? Sabi ni political analyst Ronald Llamas, siguraduhin ni Sara Duterte na mas magaling siya kaysa kay Pangulong Marcos Jr. bago siya magpuna. Diba? Kakahiya siya. See? Feeling malinis. Huwag niyo sasabihin na, baka na-stress. Sus Marisa, ang tanda-tanda niya na. Alam niya ang tama at mali. Diba? Kung paano ang solusyon. Hindi yung maninira ka pa. See? Mga beswa, no show ang vice presidente ng DDS. Ayan wow. Kita nyo? Basahin natin. October 23, 2024, Vice President Sara Duterte no show sa paghahanda ng relief goods sa kanyang office. Naalala ko tuloy, sinabi ni Congressman Chowa, hindi pumapasok si Sara Duterte sa opisina niya. Ibig sabihin, tamad. October 24, 2024, dumalo si Vice President sa Sara Duterte sa kasal ni dismiss ni Cebu City Mayor Rama. Diba? Mas siya doon mas comfortable siya doon dumalo kaysa makipag dito guys kaisa para sa planning sa kanyang office. Ika nga, mas okay siya dito sa kasalan kaysa dito. Sa pagpaplano, paano tumulong. Ito, mga staff niya yan di ba? Siya, paayahay kaday. Wajud kay ulaw. No? Ingon sa imong mga kuan ba, mga kritiko nimo kay Bertan nila man ka. Unsa may klaseng vice presidente ani oy? Wala jud katulong. Perting kaayong tamad ba, no? No show sa kanyang Office of the Vice President office sa kasagsagan ng bagyo. Mauna jud. Sa susunod na bagyo saan kayo pupunta ito? Baka magfa-flying ito sa Europe na naman. So yun guys, anong kapalagayan nyo? Ito ba magiging ang tatakbo sa pagka-presidente? Ambisyosa. Mag-aral siya muna ng more experience paano mamuno, 'di ba? Tsaka yung magpagaling siya muna. Maghingi siya ng advice sa mga psychiatrist. Paano ba? 'di ba? Ganun lang 'yun. So, yun guys, maraming salamat sa inyong watching. See you again on my next upload video. Bago kayo punain nyo muna yung sarili nyo. Mga dilis. Babus. God bless Philippines.